I have a confession to make. Sabi ni Nerissa na makabalik si Mark, bitbit ang comforter. Tinabihan siya ng binata sa sopa. Pinauna ng kanyang ulo sa braso nito. Pilit nilang pinagkasya ang kanilang mga katawan sa sopa. Ano yun? Na-fan mo ako. Magiliw niya sabi. Mark chuckled. So nang makita kita, hindi mo alam pero para akong hihimatayin. I mean, that was a dream come true. Hindi ako makapaniwala. Kailangan ko pang kagatin ang dila ko para siguraduhin hindi ako nananaginip lang. That's why you insisted of staying, ha? Right, and then, ngayon nakikita na kitang nakahubad. Grabe, Mark. Para ako nawala sa sarili sa sandaling iyon. Hindi sumagot si Mark, sa halip pa hinawakan nito ang kanyang baba. Pagkatapos ay mainit na inangkin ang kanyang mga labi. I knew it. I knew there was so much fire inside this beautiful body. Kaya hindi ako nagdalawang isip. Naputo lang sasabihin nito. Alokin ako ng isang laro? Tanong ni Nerissa. I was wondering, Mark, kung naive talaga ako, kung hindi ako liberal na babae, would you still ask me to play this game? I mean, honestly. Not directly, I think. Alam mo kung anong gagawin ko? I'll seduce you. Tutuksohin kita sa maraming paraan. Gigisingin ko na tutulog mong sensuality. I'll make you want me. Mababa ang tinig na wika ng binata habang hinahaplos ang kurba ng kanyang bewang. Halos mapaingit si Nerissa sa sensasyon. With your hot stare, sinong babae ang hindi bibigay sa'yo? Saglit na tumahimik si Mark. Risa, don't fall in love with me. Mahina ang tinig nito. Nagpapaalala. Hindi malaman ni Nerissa kung anong nararamdaman sa sinabi ng binata. But hey, iyon din naman ang ipinapaalala niya sa kanyang sarili. Pero bakit nakadarama siya ng lungkot? Itinago niya sa pagtawa ang kirot na nararamdaman. Funny, sasabihin ko rin yan dapat sa'yo. Lumiwanag ang mata ni Mark. Talaga? Ouch, she was hurting. Pero hindi niya alam kung bakit. Oo, let me say my line. Sige, let me hear it. Tumatawang sabi nito. Mark Hades Marquez, gusto kong ipaalala sa iyo na kung ano man ang mamamagitan sa atin sa lugar na ito ay isang laro lamang. Magtitirahan lang tayong dalawa. Ganun lang ang gagawin natin. So don't fall in love with me. Sumipol ang binata. Tatandaan ko. Magtitirahan lang tayo. Walang halong pagmamahal. Kinagat ni Nerissa ang kanyang dila. Oo, ganun nga lang ang dapat na mangyari. Walang labis, walang kulang. Pareho silang napabalikwas ni Mark nang makarinig ng malakas na pagkabasag ng kung ano. Kadiliman ang sumalubong sa kanilang mga paningin. Agad na napahawak si Nerissa sa binata. Mukhang lalong sumama ang panahon, Mark. Sabi niya, malakas ang buhos ng ulan. Maingay rin ang pagbugso ng hangin. Baka naglalandfall na ang bagyo. Tugon nito bago ipinalo sa kanya ang comforter. I think brown out na. I check the window in the kitchen. Mukhang iyon ang nabasag, sabi nito. Saka kumakbang patungo sa kusina. Mark, tawag ni Nerissa nang maaninag ang hugis ng katawan ng binata. Hindi ka ba muna magbibihis? Hindi ka ba nilalamig? Tukso niya. Parang noon lang din napagtanto ni Mark na wala pala siyang saplot. Humalo ang halakhak nito sa tunog na masungit na panahon. You're right. Naninag niyang tunguhin ng binata ang silid. In a minute he was back, may bitbit ng flashlight. Kulang ang kuryente. May generator itong beach house sa pagkakatanda ko. Oo, meron nga. Sang-ayon niya. Nung minsan nandito kami nag-brownout ay pinandar din yun. Yeah, titingnan ko. See if I can make it run. Nasa kubo lang yun sa likod. Mas madaling kumilos kapag maliwanag ang paligid. Okay ka lang ba dyan? Oo, you go ahead. Sabi ni Nerissa. Nang makalabas si Mark ay kip-kip ang comforter na tinungo ni Nerissa ang kanyang silid. May maliit na flashlight din siya sa kanyang bagahe. Kasama yun sa mga inimpake niya kapag may pinupuntahan. Na magkaroon ng munting liwanag ay agad na siya nagbihis. She checked her phone.
May mga missed calls galing kay Amy. Mukhang tumatawag ito para bigyan sila ng babala tungkol sa bagyo. Mabilis siya nagpadala ng text message at nagsasabing okay at safe sila ni Mark. Pagkatapos ay nagpunta siya sa kusina. Tama ang binata. Binasag nga ng malakas na hangin ang isang salaming bintana. And then she saw the dining table and Teresa just smiled. Nagkalat ang mga plato at pagkain sa sahig. Mga bagay na tinabig ni Mark kanina. Napatingin at napailing na lamang siya. Ang tagal naman ni Mark. Naiinip na wika ni Teresa. Nang hindi pa bumabalik ang binata. Well, hindi talaga pagkainip ang nararamdaman niya kundi pag-alala dahil sa napakasungit ng panahon at nasa labas ito. Hanggang sa mapaigtad na lang siya nang lumiwanag ang isang ilaw. Napangiti siya. Gumaan kahit papano ang kanyang pakiramdam. Ilang minuto pa lumipas ay hindi pa rin bumabalik ang binata. Nagsimula na naman mag-alala si Teresa. Hanggang sa hindi na siya mapakali. Ipinasya niyang sundan ito sa likod bahay. Lumabas siya ng balcony. The gusty wind and heavy rain greeted her. Inililipad ang kanyang buhok at kasuotan. Mark, sigaw niya. Hanggang nabanag din naman agad niya ang bulto nito. Naglalakad sa ilalim ng ulan. Tila hirap itong maglakad at may dinadamdam na kung ano. Pumuno ang pag-alala sa dibdib ni Teresa. Hindi na siya nag-isip pa. Bumaba siya ng balkon at sumugod na sa ulan para salubungin ng binata. Risa, what are you doing? Bumalik ka sa taas. Sigaw ni Mark. Agad siyang nakalapit dito. Dahil sa lakas ng ulan ay mabilis siyang nabasa. Ano nangyari sa'yo? Tanong niya. Hindi na siya masosorpresa kung nasa mukha niya ang pag-alala. Then nag-uumapaw iyon sa kanyang dibdib. She couldn't help it. Mukhang ang hita ang dinaramdam ng binata. The rain was washing him. Pero mababakas pa sa katawan nito ang mga kumapit na buhangin at dumi. It's nothing. Maliit na aksidente lang. Bumalik ka na sa bahay. Nakababad ka na sa ulan. Baka magkasakit ka. Dumagundong ang kulog. At ang naging reflex ni Teresa ay ang yumakap kay Mark. Hindi yon inaasahan ng binata. Kaya nawala ng balanse. Bumagsak ito sa buhangin habang nasa ibabaw siya nito. Napangiti si Mark. Pagkatapos ay malakas na natawa. Takot ka pala sa kulog ha? Sakidlat. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Dali-dali siyang bumangon. Pumasok na tayo sa bahay. Bago pa tayo maaksidente dito sa labas. Inalalayan din niya ang lalaki. Pagkatapos ay kinuha ang braso nito at iniakbay sa kanya. Hindi naman tumutol si Mark. Hindi kasi nag-iingat Malakas na sabi niya. Nakuhang tumawa ni Mark. Anong nakakatawa? Singal ni Teresa. Umakyat na sila sa balkon. Masakit ba? Pagkalingon niya ay nakita niya ang malawak na pagkakangiti ng binata. Kumunot ang kanyang noo. Tinatawanan lang nito ang pag-aalala niya. Aba naman, siniko niya ang lalaki bago kumuwala rito. Bagamat alerto naman siya kung sakaling mawalan ito ng balanse. Aray, masakit yun ha? Reklamo ni Mark. Kita mo nang injured yung tao Sinisiko mo pa. Kung nawala naman ako ng balanse at nahulog, wala kang puso. Na paano ka ba kasi? Pumasok sila sa loob. Wala to. May nabugbog lang na muscle sa hita ko. Natalapid, nasalapid, whatever. Ako kanina at may kahoy doon sa binagsakan ko. Tumigil sa pagsasalita si Mark. His gaze darkened as he stared at her torso. Nailang si Teresa nang matanto kung ano ang tinitingnan ng binata. Bumakat na sa basang damit niya ang kanyang dibdib at nagmamayabang ang dalawang korona. Nag-init ang kanyang katawan. Nawala ang lamig na nararamdaman. He looked at her and her breath caught in her throat. Instinctively, her body reacted and burned. Mark swallowed hard, then he murmured something under his breath. The air was suddenly charged with tension. Mag-shower ka na, nababad ka yata sa ulan. Shower, nakangising sabi ng lalaki. Kailangan mo ring mag-shower. Hindi may pagkakila ang kapilyuhan sa kislap ng mga mata nito. Tinutokso siya ni Mark. How about we take a shower together? Sinulyapan muli ng binata ang bakat niyang dibdib. Game?
Her heart pounded and every nerve ending tingled. No one had ever made her feel this level of intensity, of excitement and desire. Walang sino man na nakakapag-arouse sa kanya ng ganoon kabilis. Ngumisi siya. Sa isang kondisyon, we won't touch each other. Tumaas ang isang mapanghamong kilay ni Mark. The lopsided grin made him look sexier. Is that a dare? Hamon sa akin. O hamon na mas para sa sarili mo? Gustong sumimangot ni Nerissa, pero may punto ang lalaki. Mukhang mas para sa kanyang sarili nga ang hamon niya. Dahil nga puro tirahan na lang yata ang nasa isip niya. So she wanted to challenge herself. Tingnan kung kaya ba niya tumagal sa isang silid kasama ang isang hubad na lalaki. At hindi lang basta-basta lalaki. Si Mark Hades Marquez yun. Whatever. So deal? Kaya mo? Nilapitan siya ni Mark. Tumambol naman ang dibdib ni Nerissa sa excitement. Alam ko kung anong pinaplano mo. You're planning to tease me. Nito sa malagom na tinig bago dahan-dahang tumaas ang kamay at marahang sinagi ang dulo ng naninigas niyang korona sa dibdib. Umungol si Nerissa dahil sa sensasyong nilika ng pagkakasagi. Umungol din ang binata bago siya mabilis na inapit at kinuyumos ng halik ang kanyang mga labi. He left her breathless and wanting. We won't touch each other, ha? Deal? Siguradong tugon nito. Tingnan natin kung sino mas magaling manukso at kung sino ang unang susuko. Game? Game. Patay mali siya si Nerissa ng hubad na pumasok sa shower. Umakto siya na parang walang ibang kasama roon. Kunwari ay wala si Mark at hindi niya nakikita. Pero grabe, ramdam niya ang mainit na tingin ng lalaki na humahaplo sa buo niyang katawan. Ngayon lamang siya nagkaroon ng hindi matatawarang pagmamalaki sa nakabilad na katawan. Makinis ang kanyang balat. Her belly was smooth with a gentleness curve. Her legs were slender. Her pubic hair nested snugly at the tops of her thighs, trimmed, glossy and fresh. Huwag mo siyang titingnan, Nerissa. Don't you dare look at him. Kung hindi ay siguradong mawawalan ka ng kontrol sa sarili mo. Paalala niya. She stepped into the bathtub. Si Mark ay nasa kabilang dulo, nagsasabon. Pumailalim si Nerissa sa shower. Sinisigurong kaakit-akit ang bawat kilos. Tumingala siya. Hinaplos ang buhok, maging ang katawan. Narinig niya sumipol ang binata. Yung parang huni ng ibon. Tila ba inaabala nito ang sarili. Mas naging pilya si Nerissa. Kinagat niya ang ibabang labi sa napaka-erotikong paraan bago nagsimulang haplusin ang sarili. Saka binigyan pansin ang alam niyang pleasurable points. Pinisil at minasahe ang sariling dibdib. Kinukurot, minamasahe, pinipisil ang korona sa kanyang dibdib. She looked as though she was in intense desire. Hindi niya napigilang mapaungol. Ang katotohanan that Mark was watching her touch herself was so arousing and surprisingly pleasurable. Bumaba ang kamay niya sa kanyang tiyan, pababa hanggang sa pagitan ng kanyang mga hita. Narinig niyang umungulang lalaki. Napangisi siya. Huwag mo siyang titingnan, Nerissa. Don't you dare look at him. Muling paalala niya sa sarili. Itinuloy ni Nerissa ang palabas at ikinubkob ang umbok ng kanyang perlas. Pinaglaruan niya ang kumpol ng mamunting buhok doon. Then her fingers started to probe her feminine folds. Napaungol siya sa sarap nang madampian niya ang kanyang kuntil. It felt delicious. The smooth, soft wetness beneath her fingertip, coupled with the tingling sensation it invoked inside her. Pero nalimutan ni Nerissa na hindi niya dapat lingunin si Mark dahil hindi sinasadyang napasulyap siya sa binata at nalaglag ang kanyang mga panga sa nakita. Nakaupo sa gilid ng bathtub ang lalaki. Ang isang paa ay nakataas. Nakasandal ito sa dingding. Ang isang kamay ay mariin na pagkakahawak sa matigas na ari habang humahaplos iyon pababa at pataas. Parang na-estatwa si Nerissa. There was look of hunger in his eyes.
hot and burning. Habang kagatang ibabang labi, nakapako sa kanya nag-aapoy ng mga mata ni Mark habang pinapaligayan nito ang sarili sa sariling palad. Matigas na matigas ang alaga ng binata. Ang ulo ay prominente ang hugis, mamula-mula ang pagkagitna. Some veins were visible in that long steely shaft. Ang dalawang bola ay tensyonado. That was perfect. Sleek, hard, huge, long and throbbing. Para bang inukit yon mula sa matigas na kahoy ng isang dalubhasang iskultor at siguradong pag-aagawa ng kanyang alaga. O kaya naman ay siguradong ibebenta ng malaki kung i-display sa isang gallery. Parang nanghatugan tuhod ni Nerissa. Mas mainam ito. Mas mainam kesa dun sa napapanood niya sa website na ibinigay ni Amy tungkol sa banatan. Her arousal soared high. Gusto niya lumuhod sa harap ng lalaki at siya ang gumawa ng ginagawa nito. Gusto niyang isubo sa bibig ang naghuhumindig nitong sandata. Naputol ang pagtitimpi ni Nerissa sa sarili. Naglaway siya sa itsurang iyon ng binata. Mark gave her a challenging smile. Para bang sinasabi nito na sumuko na siya. Gumawa na siya ng unang hakbang at lapitan nito. Ang mga mata ay may mensahe. Paliligayahin kita, Nerissa. Ahagkan ko ang lahat sa iyo. Dadamahin, pipisilin. Nangangako ako ng langit. Langit, ayaw mo ba nun, Risa? Napamura si Nerissa sa sarili. Malapit na siyang bumigay. Pero hindi. Hindi. Tingnan na lang nila kung sinong hindi tatagal. Umupo si Nerissa sa gilid. Itinaas din niya ang isang paa at ipinagpatuloy ang pagsasaliksik sa sarili. Habang nakatingin sa lalaki at sa ginagawa nito, umungol si Mark. Pinikit nito ang mga mata na parabang pinaghalong sarap at sakit ang nararamdaman. Naging mabilis ang galaw ng palad nito. Tila ba malapit na itong labasan. The sight was so arousing, so erotic. Naging mabilis din ang paglabas-masok ng daliri ni Nerissa sa loob ng kanyang kasalanan. Nang hindi makontento sa daliri ay mas binigyan na lang niya ng pansin ang kanyang kuntil. Kaunting galaw lamang ay nagdudulot na ng makapigil hiningang sensasyon. She circled her finger into it and she moaned so loud. The sensation was toe-curling, mind-dragging. Umuungol si Mark. Umuungol din siya. And then she saw it. Lumabas at tumalsik ang malapot at malagkit na katas ni Mark. Umabot sa ilong ni Nerissa ang amoy na yon. It was intoxicating. Aroganteng ngumisi ang lalaki. Bahagya nitong itinaas ang isang kilay na para ba nagsasabi na, "How about that?" O siya man ay nilabasan. Ang labi ng kanyang perlas ay nangangamoy krema. Ibinuka niya ang labi ng kanyang perlas at ipinakita yon sa harap ni Mark na may pag-iinit ng may katas. Sa posisyon ni Nerissa nakaupo at nakataas ang isang paa ay kitang-kita yon ng lalaki. Umuungol si Mark. Fire flickered in his eyes. Sunod-sunod na naging paglunok nito at bahagyang gumalaw na parabang hahaklitin siya at aangkinin doon din mismo. Pero nagpigil ang binata. Nagpakita ng kontrol. His eyes were burning. They were clouded with so much desire. Hindi pa tapos si Nerissa sa kanyang palabas. Ang mga daliring nabahira ng kanyang katas ay itinaas niya at dinala sa kanyang mga labi. Isang-isang sinipsip iyon habang nakatingin ng diretso kay Mark. Maigting na napausa ng lalaki at ipinagbunyi niya. Sa larong iyon, mukhang siya ang nanalo. Turuan mo ko ng ilang Spanish phrases, sabi ni Nerissa habang kumakain sila ni Mark ng tanghalian. Magdamag na nanalasa ang bagyo kagabi. Nang dumating ang umaga ay payapa na uli ang panahon. Wala namang masyadong damage na iniwan. Ang nasirang bintana ay nakumpuni na rin ng binata. Si Mark na maganang kumakain ay inabot ang baso ng tubig at uminom bago sumagot. Sure, how about bigyan mo ako ng phrases at itatranslate ko na lang. By the way, ang sarap nito ah.
Nito na ang tinutukoy ang hipon na niluto ni Nerissa sa oyster sauce. Actually, lahat ng natikman kong luto mo ay masarap. Wow, salamat ha. Tumataba ang puso ni wika ni Nerissa. Parang nagsasayaw sa tuwa ang kanyang kalooban. Alam mo, pati ikaw, masarap. Napakasarap. Muntik nang mabulunan si Nerissa sa narinig. His sensual gaze brought shiver all over her body. Ang pilyong ngiti ay naglalaro sa mga labi nito. At hindi ako nagbibiro, Nerissa. Tumikim siya. I know, right? Palalampasin mo sana ang isang pambihirang pagkakataon kung pinaalis mo ko dito. Tumatawang sabi niya. Natawa rin si Mark sa katumango. I agree. Yeah, I agree. Eksperto nagbalat ito ng hipon. Nilagyan niyo ng sauce bago iniumang sa kanyang bibig. Tinanggap naman yon ni Nerissa. Are you really this sweet? Nginitian lang siya ng binata. Hindi sinagot ang tanong. So, plano mo sana magsulat habang nandito ka? Yap, tugon niya. Hindi na ibinalik ang paksa tungkol sa pagtuturo nito ng Spanish phrases. What genre? Umisi si Nerissa. Romance, love stories, na may pagka-daring. Sumusulat ako ng love stories na maraming maiinit na bed scenes. Mark's sensual lips parted in surprise. Talaga? Cool. You're cool. Bulalas nito. Wow ha, cool daw siya. Nakakataba ng puso. Nakapagbasa ka na ng ganitong tema? I mean, nagbabasa ka? Interesado pa niyang tanong. Natutuwa siya ng napakaswal nilang pinag-usapan ng ganoong bagay habang kumakain. Pumiling si Mark. Unfortunately, no. Dahil sa karir ko ay wala na akong oras at pasensya para magbasa. Pero nanonood ako ng banatan. Tumawa ito. Lalo na nung nagbibinata lang ako. Before I lost my virginity. Nanonood ako ng napakaraming bakbakan. Para siguraduhin tama ang ginagawa ko. Natatawa ang pagkukwento nito. Ako rin Pag-amin ni Nerissa. Ngingiti-ngiti. Really? Wow, tumatangong usal ng binata. Ano, hardcore? Hindi. Umiling siya. Hindi masyado. Mas gusto ko yung mga sweet, passionate lovemaking. Those intense but passionate. Mas naaaraw si Nerissa sa ganon. Hindi niya tipo ang hardcore. Lalo yung parang walang sense. Hindi rin niya trip yung same gender na tirahan. Kahit yung mga tipong threesomes, ayaw niya nun. Sabi nga ni Amy, conservative pa rin daw siya. Sumang-ayon si Mark, na-imagine ko. So kapag hindi ka nagsusulat, pwede mo ba akong basahan ang nobela mo? Ano? Babasahin ko sa'yo? Natawa si Nerissa. Ramdam ang pag-iinit ng mga tainga at pisngi. The air surrounding them was becoming too intimate. Too cozy and too downright tension-filled. Ang nanunuot na tingin ng lalaki humuli sa kanyang mga mata dahil doon ay lalong uminit ang paligid. Malinsangan dahil sa tensyon. Oo, Risa, babasahin mo sa akin. Gusto kong marinig ang boses mo na binabasa ang maiinit na eksena. Ng baritonong boses ng binata. Ano, pwede ba? Tumunok siya. Sige. Itutuloy.